Reason 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwat, marahin na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines, kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Kasulo nag-arab-adab sa partibismo kan edipisyo kan Senado. Crowd audit report isinampa na kan kuha sa 297 million pesos flood control project duman sa Bulacan. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, aligasyon ni Saldico sa smuggling issue sa agrikultura pinaimutikan ni First Lady Marcos. PBBM sa IEP padagos na magtindog sa katotohanan. Sa satuya pang pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, 3 sa 5 flood control cases na isampa na para sa resolusyon sigunyan sa DOJ. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirmdo. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, marahin na aga. Ako si Junel Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, naglalaom ang kampo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara na matatawan in witness protection matapos na ibalik ang kadakol-dakol na kantidad ni na perak gikan sa kickback sa maanumaliyang flood control project kan gobyerno. Ang pagbabalikan na ako ang kwartaan sa rulang sa kondisyon kan Department of Justice DOJ o inaapod na restitution. Sigun kay Justice Assistant Secretary Frederick Bida na anda 110 milyones pesos na kas na pinagbalik ni Alcantara kondisyon sa aplikasyon kani na maging sarong state witness. Alagad pinaglinaw ni Bida ini ana porket naibalik na si Alcantara kad limpak-limpak na kwarta
an automatiko na siyang magiging sarong state witness. Sangon niya nagdadanay na provisionally admitted si Alcantara sa Witness Protection Program kana gobyerno. Apuera sa iya nangako naman na subuot si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na mapuli man na kwarta dadaraon subuot an bultong kwarta sa Land Bank of the Philippines para digdi busisiun kung piki o totoong kwarta an iprenin sinta sa grupo kana media. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, submitted for resolution na ang 3 sa 5 nga kaso kasumpay kan maanumaliyang flood control project. Iyan basado man sa Department of Justice DOJ. Tinawan doon ni Justice Spokesperson Abogado Polo Martinez na kasudma na tinapos na kan DOJ ang ikatulong preliminary investigation sa panindugan na subuot ang pagresibikan na prosecution sa mga counter affidavits na pinagsumitikan na respondent sa sinambit ng kaso. Basado kay Martinez, bunga naman ini kan kaagadan kan mga respondents dahil pa sa nanaloy kan extension sa pagsampa kan sa indang mga affidavit of supplementar counter affidavits mantang ang pagdangog kan natatadang duang kaso na may itinalaan sa masunod na bulan ikalima kan Disyembre o pitsa 5 kan Disyembre para manda sa daipa pagsumiti kan sa indang kontra salaysay. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes pinaghimo ka ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Puwersa Armada kan Pilipinas AFP na magdanay na nakikisumaro asin na tapat sa sindang mga trabaho na protektaran ang Pilipinas o ang nasyon sa tao man kan digdi pagpurbara na magpakuriyat kan salang mga impormasyones. Ginibo ni Marcos ang pangapudan kana tradisyonal na kung sain digdi pamanggihan kay banan na ang AFP Council of Sergeant Major sa Malacanang Palace duman sa Manila. Nagpasalamat ini sa Puwersa Armada kan Pilipinas sa saindang taus-pusong pag-serbi sa mga namamanwa ng mga Pilipino maski nangani may pagpurbara na porbarana ang pagkakasararo asin kan gobyerno asin man kan militar. Nagpaayag man si Marcos nin paglaom na daiya mapapasala ang militar asin magdadanay na nagkakasararo sa saiyang administrasyon tangani man na rigdi ipagtanggol ang Pilipinas sa tao man kan tensyon kan pang international na presyo nga pang ekonomiya asin pagkuriyat kan mga fake news. Pig-ing kaminar ni Marcos ang AFP Council of Sergeant Major na magdanay na makusog asin digdi maging leader nin integridad asin magbilog nin mga lakdang kung sa ina kada soldados may kakayahan na tubangon ang kada hamon. Siniguro man kan AFP Sergeant Major FCMS Feliciano Lasso kay Marcos na ang mga personay kan militar ang professional, disiplinado asin nagkakasararo sa hobheto. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagsakat sana kan sa iya mismong sa iya mismong abaga ni First Lady Lisa Aranita Marcos ang mga akusasyon na kung sain nagbutas da si Ako Bicol Party List Elizaldo Cu manungod sa subuot pagporbar sa mga paglaog kani sa smuggling kan na agrikultura mantang nag-iimbestiga ang Kongreso sa paglangkaw kan presyo kan pagkakanda. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro kan na nagtalikod na aldaw ini ang kasimbagan ni Castro kan na haputon siya mapadapit man sa reaksyon kan na
sinasabing First Lady sa mga aligasyon na kung saan ginibuniko sa paagikan na tell-all video statement na pinagpaluwas ka na kalis na simana. Dinagdag kaniya na pinagpaimuti ka na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. saro sa mga personalidad na pinangbanggit niko sa video ang mga aligasyon asin parihong aram ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin Aranita Marcos kung ano ang tama asin ana sala. Sa sayang video inakusahan niko si Aranita Marcos na pinagapupurbaranda subuot na pugulon ang mga paghapot kan Kongreso sa paglangkaw kan presyo kan pagkakaan sa ngaran kan sa iyang tugang na si Martin Aranita na nasangkot sa krisis sa presyo kan sibuyas kan 2022. Si Chu Laurel sa iyang party nagpayag na ang mga aligasyon kan irregularidad kan dating mambabatas ang sarong fabricated na kaputikan o kaambugan sana. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagsampaan Commission on Audit kuwanin apat na fraud audit report FARS sa Independent Commission for Infrastructure ICI sa subuot talamak na irregularidad sa flood control project duban sa parte mismo kan Bulacan na nagkakantidad 297 milyones pesos sa paayag kaniya. Sinabi kan nakuha na ang apat na questionable nga proyekto ipinasunod kan Department of Public Works and Highways DPWH, Bulacan First District Engineering Office DEO. Ang mga kontrata kaniya ang iginawad sa Wawaw Builders asin Sims Construction and Trading. Ang duwang kumpanya na iniimbestigahan ninulikan subuot kasumpay sa korupsyon sa flood control project. Tinawan doon kan komisyon na ang mga proyekto and found to contain serious and recurring signs of misuse of public funds. Basado sa kuha, ang mga audit expose rampant irregularities sa flood control project duman sa Bulacan na nagkakantidad 297 milyones pesos. Sa paggamit kan tataramon na audit check, sinabi kan komisyon ang technical inspection satellite imagery review asin fraud audit procedure kaniya ang nagfiling kan serious recurring issues sa parte kan implementasyon kan apat na flood control project. Kabali sa mga isyong nailing kan kuwa ang ghost project and authorized relocation, kabayaran para man sa existing o pre-existing structure na naaprobaran sa nasambit ng lugar. Magigirumduman na pinagsugo ni Kuwa Chairperson Gamalil Cordoba and fraud audit kan flood control project kan DPWH duman sa parte kan Bulacan kan pitsa 1 kan bulan kan Hulyo 2022 sagkod ng Mayo 30, 2025 para digdi siguraduhon na digdi maaraman ang naglalalang peligro kan publiko sa ghost project asin corruption sa infrastructure project. Mayo pa ning kasimbagan ang Wawaw Builders asin Sims Construction and Trading kasumpay kanasambit ng bagay. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, naga-arab-adab ang kasulo sa parte kan edipisyo kan Senado duman sa Pasay City kan nakalis na Domingo ni na pagkaaga Nobyembre 30. Basado iyan sa Bureau of Fire Protection National Capital Region BFP NCR. Sa report ipinagpahid kan BFP NCR na ana kasulo na pabareta alas 6:30 nin pagkaaga asin na uminabot sa ikaduwang alarma pagabot alas 6:58 nin pagkaaga. 5 fire truck asin ambulansya
ang nagrespondi sa nasambit ng lugar. Pinagdeklara bilang fire out ang kasulo alas 8:20 na nin pagkaaga. Nagpuon subuot ang kasulo sa commercial area sa ikatulong palapag o edipisyo kanasambit ng building. Mayo naman nin impormasyon na ipinagpaluwas ang Bureau of Fire Protection NCR sa posibleng nalugadan o nagkairirido mantang digdi ang distroso o kausa kansulo ang padagos pang pinag-iimbestigaran. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga bareta pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, ipinapasunod na poon kan sudma asin ngunya na aldaw Disyembre 1. Ang Department of Agriculture DE ang maximum suggested retail price sa SRP ni aabuton sa 120 ang kada kilo kan pula asin na puting sibuyas. Basado yan kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Naubeto kani para ban makontrol ang padagos na paglangkaw kan presyo kan sibuyas orog na ngunyan na panahon kan Christmas season. Ipinapasunod ninda ang SRP ninuliman kan padagos na paglangkaw kan presyo kan sibuyas kung sain na base sa indang monitoring po minako na ini sagkod ng 300 pesos ang kada kilo o minsada o minabuta sagkod ng 400 pesos ang kada kilo. Ipinagirumdum kan sekretaryo na epektibo sa gudnang Disyembre 31 ipapasunod na ang rice import moratorium. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinaimutika na ni Interior Secretary John Beca Remulla ang aligasyon kan mga nagpuprotesta na nagkaigwa subot kan pinagsasabing overkill sa seguridad na pinagagibong 3 trilyon peso March sa orog na duman sa parte mismo kan Menjola arani sa parte kan Malacanang kon sa inda digdi pinagipaan na ang mga demonstrador tanganing dai makarani pa sa parte kan Malacanang. Paliwanag kan sekretaryo mayo nin overreaction ana igwalanga iyo an underreaction overreaction subuot kun nagkakaigwana nin kurulugan o may mga nagkakakurulugan sa nasambit ng rally. Ipinagpahig kani na ang pagbugtakan kadakol ng mga tauhan ada parti lang kan pagsiguro kana maraya asin kaligtasan kan gabus. Ipinagnigaran ni Secretary Remulla na siya ana na insulto sa mga pangapudan na magbutas na sa pwesto si President Ferdinand Bongbong Marcos. Sa iba pang detalyes kanda mga bareta sa lado lokal o lado nasyonal, ibinasura asin dai piga intindi kanda grupong Association of General and Flag Officer AGPO an anuman na pangapudan kanda pag-aaklas sa militar intervensyon asin pagtanggalkan suporta sa Marcos administration. Ang grupo ang pinagbibilog kan retirado asin aktibong general asin flag officer kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, asin man Bureau of Fire Protection o BGMP na nasambit ng payag kasunod kan pangapudan gikan sa nagkapirang sektor na dapat subuot na mag-aklas na sinda nin suporta kay President Ferdinand Bongbong Marcos. Tinawan doon kana mga ini na igwasinda nin sinumpaan asin nagiiwas dapat sa partisan politics asin mayong dapat na mga miyembros kan militar na makipagpartisipar nin direkta asin bako man direktang partisipa na activities. Sinabi kan mga ini na magdadanay an sa indang suporta sa administrasyon.
Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, formal na nga nagtukaw ngunyan Disyembre 1 ang termino ni Archbishop Gilbert Garcia kan Lipa, Batangas bilang bagong presidente kan Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ang 66 anyos si Garcia iyo ana nagribay kay kaluokan Cardinal Pablo Virgilio David na nagserbi nin duwang termino bilang CBCP head poon kan 2021 sagkod ng 2025 mantang magiging Vice President kan CBCP si Zamboanga Archbishop Julius Tonil na riribayan man si Pasig Bishop Milo Hubert Vergara. Nagdadanay bilang conference treasurer si Palo Archbishop John Doe asin Secretary General man si Monsignor Bernardo Pantin. Ang sindang termino mapuon ngunya na aldaw Disyembre 1 sagkod ng Nobyembre 30, 2027. Sa iba pa kitang mga nagbabaga pang mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata, redo na ipinagpahayag na mayo nin legal na basihan ang ibida IRR sa pag-impound kana e-bikes asin na e-trike. Ipinagpahayag ni Bicol Saro Representative Terry Redun na dahil pwedeng gamiton kan Land Transportation Office LTO and implementing rules and regulation IRR kan Electric Vehicles Industry Development Act ibida bilang iyo ang rason para manpunan ang pag-impound kan e-bike asin man e-trikes ngunya na Disyembre 1, 2025. Basado kay Redon malinaw na nakapalaman sa ibida law na exempted gikan sa pagpaparehistro kan Department of Transportation LTO ang light electrical vehicle leaves kabali ang e-bikes asin man na e-trikes. Ninuli kaniya da isubot sinda sakop kan Republic Act 4136 kabali ang pinalidad kani arog kan impounding. Sinabi ni Redon na ang ibida ay ang epektibong pinag-ribay ang mga sakop na exemption na itinaukan na Kongreso sa paagi kan na pagdagdag kan mga kondisyon na daima na nakapalaman sa ley. Pahayag kaniya dahil pwedeng imiendahan o bawasan ka na IRR ang anuman na provision kan sarong ley. Pinagpatanidan kang kongresista na magiging grave injustice ang pagpapadagos kan LTO sa planong impounding basado sa sarong provision legalmente question. So buot labanan ini lalabanan ini sa parte kan Kongreso asin posible man subot na darahon sa korte ang mga grupo gikan sa LIV asin alternative mobility sector. Pinag-anunsyo ni Redon na magsusumiti siya nin House Resolution ngunya na aldaw kan Lunes tanganing hagadon sa Department of Transportation na untoko na ang implementasyon kan impounding poon Disyembre 1 asin na isa-irarom sa pag-aadal ang impounding mandates kan LTO asin iba pang ahensya arog kan MMDE. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal ang Puwersa Armada kan Pilipinas ang umawa ang agpo sa pagkontra sa destabilisasyon asin siniguro nga suporta sa military. Pinag-umaw kan Puwersa Armada kan Pilipinas sa AAP ang formal na deklarasyon kan Association of General and Flag Officer Agpo na sinda
ana padagos na nagkukontra sa mga pangapudan kan destabilization asin nagpayag nin bilog na tiwala asin suporta sa presenteng liderato kan na militar. Sa sarong payag sinabi kan na EFA na grabe nindang pinagtatawan nin importansya ang manifesto of unwavering support and solidarity kan na agpu. Basado sa payag, ana ipinailing na tiwala kan mga opisyal na kung saan itinao ang dakulang parte kan sa iyang buhay sa pagtrabaho asin na pagpapatibay sa samaan na paninindugan kan mga aktibo asin retiradong opisyal na kung saan padanayon ang paggalang sa partibismo kan konstitusyon, sibilyan asin man sa liderato, profesionalismo asin institusyon militar. Idapod kan na Puwersa Armada kan Pilipinas ang minsay kan APGO na makapangyarihan na pagirumdum na pagkakasararo kan mga dati asin sa presenteng miyembros kan militar ang saro sa pinakamakusog na sandigan kan organisasyon. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kitang unyan sa lado nasyonal. Siniguro ni Senate President Tito Soto Tercero, naligtas ang mga dokumento kana Senado matapos kana nangyaring kasulo sa Senate building kasudma ni pagkaaga. Siniguro ni Soto na dai naapektaran na kana kasulo ang gabus na mga importanteng mga dokumento sa kan Senado kabali na ana mga kaput na dokumentos kan Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Soto na napabareta ang insidente kan Bureau of Fire Protection alas 6:30 nin pagkaaga kanda kalayo asin na nagpuon sa ikatulong palapag, partikular na sa mismong opisina kan Legislative Technical Affairs Bureau kanda sinambit ng Senado. Tulos man nagresponde ang mga bumbero asin pinigdeklara na under control ang kalayo pag-abot ninda alas 7:43 ninda pagkaaga. Paragos pa na pinag-iimbestigaran kan mga autoridad ang kausa kan kasulo asin pinag-a-assist ang hiwas kan distroso. Ninuli kan paggamit kan tubig asin pundukan na kalayo, nagkaigwa nin tagas sa pagbaba kan na session hall na nagpuon sa apektadong palapag. Katuwang kan Senado ang Bureau of Fire Protection asin Internal Security sa pagpapasunod nin mga kadagdagan ng mga lakdang para man sa kaligtasan kan sambit ng edipisyo asin kan mga empleyado tanganing maiwasan ang arog kaning mga pangyayari. Basado pa man sa Senado ang maintenance team ang matrabaho nin 24 oras tangani man nadigdi maalang asin mapakaray ang session hall asin masiguro na anday ni para sa session ngunya na aldaw. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal nagpaluwas kan sa indang transparency portal ang PhilHealth asin man ang Social Security System SSS matapos panginutan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglansar kan serye kan transparent platforms para sa manlaylay ng mga ahensya kan gobyerno. Basado sa Department of Information and Communication Technology DICT Secretary Henry Aguda, ang mga portal kan DPWH, PhilHealth asin man SSS parte kan direktiba kan presidente nagapito na ang teknolohiya tangani man lalabanan ang korupsyon, gibo na mas episyente ang serbisyo kan gobyerno asin pagpusugon ang tiwala kan publiko. Sinabi ni Aguda na inilansar ang DPWH Transparency Portal kanda pitsa 24 kan Nobyembre bilang parte kan kampanya para sa Open Government. Maantang kanagdalikod na aldaw kan Martes, pinaluwas man ang mga transparency portal kan PhilHealth asin man SSS.
An iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, lado internasyonal, asin man karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyanda sa lado lokal, na benepisyaran kan na malinig na inuman na tubig kan mga residente sa dyan sa parte kan barangay kan Sampaloc gain sa Camarines Sur kan maglibot an portable water on wheels kan na gobyerno probinsyal kan na probinsya kan Camarines Sur sa nasambit ng distrito. Matapos na iniya anda suguon ni Governor Elry Villapuerti tangani man na magatuda ni na malinig na maiinom na tubig sa parte mismo kan na banwaan kan gain sa Camarines Sur. Dahil nasubot ninda kinakaipuan pa na magpa-deliver nin tubig sa perang aldaw nindang pagkonsumo. Uli libre na nindang naabil ini sa parte mismo kan tabang kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur sa pagatud kan potable water on wheels kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinagsugo ni Gobernador Elry Villapuerti. Nagpasalamat man ninda dakula ang mga residentes kan sinambit ng banwaan kan gain sa Camarines Sur ninuli kan tabang na pinag-aatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur nangurog na sa malinig na inumo na tubig. Ada banwaan kan gain sa Camarines Sur, ada padagos na nagsasapo ninda pagkulang-kulang nina tubig nin huli man kan ini anday natatawanin maray na serbisyo kan Metro Naga water kan MNWD mapadapit man sa supply ana gain sa sakop man kan MNWD asin ini anda haluy na nga nagkakaiguanin na problema sa parte mismo kan supply kan tubig. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyanda sa lado lokal, sa satuya pang barata ngunyanda sa lado lokal anda parte mismo kada mga miyembros kada autoridad anda padagos mada sa parte kanda pag-lalapigot na matapos ada problema sa droga digdi sa parte mismo kanda probinsya ni Camarines Sur. Ini anda pinagabutasan na napayag kanda PNP Provincial Office kanda probinsya nin Camarines Sur asin man kanda PDEA tarabang-tabang nasambit na nga ahinsya tanganing siguraduhon na anda pagkakadakop kan mga persona na involto sa illegal na droga. Iyad langurog na ngunyanda napapaabuto na anda Pasko mas pinagdubli kanda PNP asin man kada PDEA ana sa indang monitoring sa mga persona na involto sa pagbariwas kan droga sa laog kan Camarines Sur orog na sa parte kan na syudad ni Naga. Sa iba pa nyatong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal sarong lalaki anda sasabing dead on arrival sa hospital matapos na ini anda madukayan na nakaandusay sa parte mismo kanda public market nakuha na nakaandusay asin mayo na ninbuhay kasudma ang sarong lalaki sa public market duman sa bulan na na-report sa parte mismo kanda MDRRMO ang Bulan Municipal Police Station bandang alas 3:05 nina amay nina pagkaaga. Segun sa report tulos sindang nagrespondi sa lugar kan pinangyarihan kanda nasambit ng insidente asin bandang alas 3:13 nina pagkaaga yaon na sinda sa lugar isinagibo ang pagrespondi
sa initial na assessment na kinua sa vital sign kan na biktima asin in-apply ang mga kinakaipuan na patient stabilizing procedures kabali na ang maingat na paglipat kan na spine board na may tamang bandage marikas na ipinaglunad ang biktima sa rescue vehicle pasiring duman sa Bulan Medical Hospital o Medicare Hospital. Pag-abot sa hospital, kinumpirma kan attending physician na haros 2 oras ng mayo ininin buhay kaya dainan na isagibo ang CPR. Sigun mismo sa nagkapirang mga residentes, inot nindang nahiling ang lalaki na nakaandusay asin pinagtutubadan inatake o stroke antes ining makuha kan mga autoridad. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakol na mga proyekto pinaglalauman duman sa Balatan, Camarines Sur. Pagpapakaray kan mga lugar na nagkaiguan in landslide, pigpapakarahay na. Buyet Padere sa detalye. Silabi alkalde Banwa Aling Balatan, Camarines Sur na padago sa senda ginigibong malakdan para mapasin sa Balatan. Inot ang pagpakaray ng Kalispilway na ginikanan ng pagbaha kung nagbabagyo, pati na ang tulay partikular sa barangay Luluwasan. Ilipira siya na sa dapit sa trabaho para ang mga gustong magbugtak ng negosyo sa sendang Banwaan. Aging ngunyan, mayong problema sa sinambit ng agihan. Ang narukan na 7-Eleven, LCC, asin mo niyan, tigalat tinlaan Community College, the priority projects ni El Rey, asin laboratory building para sa RHO kan Balatan. Uya ang parte kan pahayag ni Mayor Abliter kan Balatan, pati na ang pasasalamat niya sa gobernador kan probinsya ng Camarines. Kaya sa ino, malibang ko rin ako sa isipan. Kaya sa ino, nag-iimbitar ako sa 74th Foundation ng Balatan December 1 to 3. Sisiblar may kung paano nagsimula sa foundation. So, ang programa mo yan, project, ongoing ang spillway, itong halina sa Luluwasan, itong may babaha, itong ongoing mo yan. At bigwa kitang LCC na maabot, siya 2026, iwa na kita yung LCC yan. So, sa rupa, itong mga kaoris yung mga instrument yan, so, sa rin na nga na yung Angina, tagay pa itong 7-Eleven, may mga kaorong. Ang gusto ko ma-develop ang Balatan, guys, kami igwa kami sa Ligini. And then, ang saro sa pinag-ano namin yan, itong paper program, itong tao na priority project ang Nico itong community college. So, pigahandan may ang lote kung sa input yung itutong aram ko sa tuyong gobernador, kaya na pagtabag sa tuya. So, saro pa itong aram ko na itong tulay miluman nakaprograma to sa tuyong congressman next birthday. So, igwa man kita pa na hindi kibuhon kan next year na nasa budget na itong laboratory building. Pati sa lakal, pahayag ni Mayor Abliter na nangingimbitar sa December 1 to 3 para sa 74th Foundation Anniversary kan Balatan, Camarines Sur. Para sa BBS News, si Buyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, duwang kumpanya kan Masbate Gold Project na karesibi ni National Award. Nakaresibi ni National Award ang duwang kumpanya na Pila Gold Processing and Refining Corporation asin mada Pilminera Resource Corporation na nag-ooperar duman sa parte kan Masbate Gold Project ang nakaresibi kan National Award kan nakalisa na Domingo. Nasungkit kan Philippine Gold ang pinakalangkaw na onra sa 2025 Labor Management Cooperation LMC Awards for Industrial Peace na saro sa mga magagayo na mga programa sa 24 mga finalists sa manlaylain ng mga industriya sa Rumanda na pangyayari sa Hall of Famer and Phil Gold
kana maresibi ana sunod-sunod na onra kan taon na 2019-2021 Special Edition 2023 asin ngunyan na 2025 nakuha kan PhilGold and CFIS Processing Plant Award sa katatapos lang na Annual National Mine Safety and Environment Conference AMSIC. Tangani mada na bistuhon an sa indang commitment sa health safety system, risk management asin padagos na pagpapasunod kan sa indang plant operation. Ada AMSIC ada pinagpangaranan ada Pilminera kanda Presidential Mineral Industry Environmental Awards Platinum need ikaduwa sa pinakahalangkaw na onra para man sa magayuna environmental management rehabilitation effort asin man social development programs sa saindang host communities. Binistok ang Pilminera bilang runner-up para man sa CP's Mines Award. Tangani man natawan kanda sa indang safety performance sa pagmimina asin na pagsunod kan mga world-class safety protocols. Kampiyon ang Pilminera sa firefighting competition asin first aid competition. And PhilGold ang pagsasadiri kan B2 Gold Corporation na may kaput sa 40% interest kan Pilminera na sarong Filipino community na responsable sa mining operation. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Kamaredisor piso rekonoser kan DOL bilang outstanding piso sa provincial level para sa taon na 2024-2025. Daryl Banyas sa detalye. Liwat nakaresibinin pag-midbid ang Public Employment Service Office o ang Peso Camarines Sur as nagpuli inin na anom na plaque award durante kan ginibong year-end performance assessment 2025 ang Department of Labor and Employment kan nagtalikod na simana na ginibo sa opisina regional kan sinambitang ahensya kabali sa mga na-receiving award kan Camarines Sur Peso iyo ang top performing Peso and Job Fair Program, siring man ang Career Development Support Program, National Skills Registry Program, Outstanding Peso Provincial Level Category, Outstanding Peso Manager Provincial Level Category, siring man ang Hall of Famer Peso Manager asin ang mga ini sarong patunay kan epektibong mga programa sa pagtaon ng trabaho asin oportunidad sa mga taga Camarines Sur na saro sa mga prioridad na programa ang gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Elry Villafuerte. Pinaayag ni Ma'am Rodesia Toralio ang Department Head kan Peso Camsur na pag-implementar kan manay na programa kan DOLE suportado ni Governor Villafuerte. Sinabi ni Toralio na pigmid-bid na Hall Famer sa Peso Manager category ang mga award na na-receive bako sa naman ang simbolo kan triyumpo kan sa indang opisina refleksyon kan tunay na epekto kaini sa buhay kan mga taga-probinsya dakol sa mga benepisyaryo ang nakahanap ng trabaho, nakakabali sa mga training asin nagkakaigwanin bagong kaaraman asin sa lambang programa mahihiling ang lambang mission kan Peso Camsur na darahon ang serbisyo maski sa rarayong komunidad. Sa likod kan triumpong ini, iyan padagos na pamamayo asin suporta ni Governor Elry Villafuerte na ang direksyon nakatutok sa pagranikan oportunidad sa publiko, pagparambong kan kaaraman asin pagtaonin sustainable na trabaho. Sa paikan pinakusog na koordinasyon kan provincial government asin man Peso, maturog na mapapahiwas ang pag-asenso para sa mga taga-probinsya. Ang mga plaque na na-receive kan Peso Camsur, simbolo kan dedikasyon, alagad ang pinakadakulang triyumpo maihiling sa laugon kan mga tawong nakinabang sa saindang serbisyo, mga tawong igwang trabaho niyan, asin man paglaom. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Pasta Bareta, sigurado.
BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpaabot tulos nin tabang ang Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office No. 5 of Bicol Region sa pamilyang naapektaran kan trahedyang kinakasangkutan kan sarong truck asin banda. Nagresulta kadakol ana nagkagaradanda asin man na irido digdi sa Bicol Region. Basado sa DSWD Bicol, tulos nagpadara ana Quick Response Team QTR o QRT tangani mana na makipag ulay sa lokal na gobyerno asin masiguro na matatawanin na financial assistance sa social support asin iba pang kinakaipuan na serbisyo ang mga pamilya kan mga biktima. Nagtauman ang ahinsya kan emergency cash transfer ICT asin man burial assistance para man sa mga nagkawaralata na pamilya mantang ang mga irido biktima anda tinawana nin medical assistance sa irarom kan assistance to individual and crisis situation program. Siniguro kan DSWD na padagos nindang tututukan ang mga apektadong mga pamilya tanganing masiguro na makakaresbi sinda ning kinakaipuan at tabang mantang sinda na atubang sa pagkakaigwa ni na pagkakaigwa ni pagdadalamhati asin na pagbangon sa nasambit ng insidente. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, matrayong pong isinagibukan Department of Information Communication o Technology DICT Regional Office No. 5 Bicol anduang techniques regional Robotics Challenge for Academia kana nakalis na simana na igwang pagpapailing na Roberto asin na matibay na suporta kan na gobyerno sa parte kan pagpapakusog kan na ICT skill sa mga paratukdo naggana sa nasambit ng kompetisyon. Iyo ang Camarines Sur National High School bilang first place, Kararayan National High School bilang second place, asin mana ang Galyanusan National High School bilang third place, kung sain ang top 2 iyo ang masabak sa nagraranin na National Robotics Challenge. Katuwang ka na robotics ang Programming Guild o Guild of the Philippines asin na tinawandoon kan DICT ano betong I-Empower asin mana ana mga jóvenes tangading gamiton ang robotics asin na coding sa pagbilog kan puturo kan nasyon asin mana pagresolba sa mga lokal na mga issue. Basado man kay Lily Michelle Suarez kan Spark Project Management Team, bako lang subuot mga robot ang ginigibukan mga estudyante kundi digdi pigpipreparar manindaan sa indang sadiri tanganing makapag-isip nin mga lohikal na mga solusyon sa mga hamon arog kan kalamidad asin modernisasyon. Nagpapailing nin mayong sawang dedikasyon anasambit ng ahensya na isulong ang mga inobasyon asin na teknolohiya sa sektor kan edukasyon. Siniguro ang mga jóvenes ang magiging preparado sa mga hamon kan digital transformation. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Igwan na pag-inspeksyon sa mga pagsasadiri kanda dating Congressman na Saldicua bilang parte kan direktiba kanda national government nagsagibo kan pinagapod na ground inspection ang Criminal Investigation and Detection Group CIDG Bicol sa nagkaferang air asset asin manda pagsasadiri na may relasyon kay ako Bicol Party List Congressman Elizalde Cu
Digdi pinanginutan ini kan Regional Director na si Police Colonel Oscar Regala, katabang ang Regional Intelligence Unit 5 asin Acting Regional Chief kan Aviation Security Unit 5 kan Bicol Region. Basado kay Police Colonel Regala, nagapasudod ang mga autoridad kan mga plain view inspection. Bunga naman kan mandato na si Ripon ang mga pagsasadiri kan dating kongresista asin iba pang mga individual na igwaning koneksyon subuot sa anomalya kan flood control project. Enot ng pinagbisita kan mga autoridad anda saro na hanggar sa parte kanda Purok 3 barangay kanda Alubo, Daraga, Albay na nakapalaman sa Bicol International Airport. May hiling digdi ang nagkapirang sadit na mga private aircraft. Sudod man na dinumanan iyo ang Misibis Bay Resort duman sa barangay kan Misibis kaga Raray Island, Bakakay. Naghaluy asinda digdi inabot nin kabangang oras antes na tinugutan na makalaog ang mga pulis asin marikasman ang isinagibong paglilibot. Dagdag pa ni Pulis Colonel Regala daraninda ang warrant of arrest para man kisaldiku asin anda ninda ining iserbi kuna in kaso matuntuninda ang dating congressman basado man sa iyang mga properties. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Naging magayon anda panahon kaya naging produktibo man anda aldaw sa pagbibisita kanda alkalde kanda banwaan kanda Milaor Camarines sa nagkapirang mga lugar asin digdi sa mga programa na pinagatulod kani. Nagkaigwanin na seminar ana mga badus sa parte mismo kanda banwaan kan Milaor Camarines ginibo ana EDF Plaza Safe Motherhood Congress and Search for a Healthy Multi-Screen 2025 na may timang Empowering Mommy, Empowering Baby for Healthy Community na pinagpanginutan kana RHU kanda banwaan kan Milaor kabali na ang lokal na gobyerno kay niya. Nag-fee out man ang lokal na gobyerno kanda banwaan kanda Milaor sa parte kan Municipal Performing Arts Scholars o MAPAS. Nagbisita man ang solo parent officer para ipresenta ang sindang gigibuhon na mga aktibidad sa parte mismo kanda banwaan kanda Milaor. Sa iba pang detalyes kanda mga barata kitang unyad sa luwas kanda nasyon. Sa satuyang barata ngunyada sa luwas kana nasyon si Nitan Yahuwa ana nagsurat sa presidente kani para man mapatawad sa kaso kaning korupsyon. Formal na pinagagad ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay Israel President Isaac Herzog na kung na pwede patawadon siya sa kasong korupsyon na sa iyang kinakaatubang. Sa iyang surat sa Herzog, sinabi kani na daiya asin na bako subuot na makaustisya anasambit na nga kontrobersiya. Pinagpahayag kaniya ana sa iyang personal na interes para patunayan na siya da inosente sa pagpapadagos kanasambit ng investigasyon sa lado man ni Herzog. Anda sa iyang pag-aadal maray ang nasambit ng surat ang sarong dakulang responsibilidad ang nasambit ng pagduhol kana desisyon. Sinabi kaniya na aadalan ang nasambit ng kaagadahan kanda nasambit ng Premier Ministro kanda Israel. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata ngunya barata na kita sa kinaban ni Karawat.
tinambakan kada team kada Gilas Pilipinas ang team kan Guam sa nagpapadagos na FIBA Basketball World Asian Qualifiers. Ang Gilas nakakuanin score na 87 mantang ang Guam 46 na nanginot sa pagkapangganahan kan team kan Gilas Pilipinas. Iyo si Justin Brownlee asin naka-record din 22 puntos sa kawat na ginibo duman sa Calbufeld House duman sa Guam. Nag-record man nin 10 puntos si Dwight Ramos mantang igwanin 8 puntos asin 8 o 10 rebounds si Junmar Fajardo. 8 puntos asin 8 rebounds man ang na-record ni EJ Idu. Ang kapangganahan sarong magayon na pagpuon para man sa Quintin Milyura Brown nangunyan lang nakabali sa National Basketball Team kung saan igwaining na-record na 6 na puntos asin 10 rebound. Poon sa inot, daina pinagtugutan pa kan Gilas na makalapag pa nin score ang Guam. Paghahanda naman ngunyan kan Gilas Pilipinas ang ikaduang laban ninda sa Guam nagaga na iniyo ang gigibuhon sa Blue Eagles Games sa maabot o atya na pagkahapon pizza 1 kan bulan kan Disyembre. Mga tugang iyanan katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Judel Cuba mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:08. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang maray na aga, ako si Jonel Cuba sa headlines kan mga bareta. 6 anyos na Bicolana nanggana sa prestigyosong Missouri Piano Competition. Iriga City nakaresibin na 3 milyones na good multiplier farm gikan sa party kan Department of Agrarian Reform. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado nasyonal ang Departamento kan Edukasyon sa parte mismo kan Bicol Region o DepEd Bicol naglatag ni mga lakdang bilang preparasyon sa implementasyon kan straightened senior high school program. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirunggun. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan
sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, marahin na aga sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal at PCSO nag-turnover ng 10 bagong patient transport vehicle sa nagkapirang mga lugar kana LGU. Tulo sa parte kanda Bicol Region ang nakaresibi ka nasambit ng patient transport vehicles. Kabali ang duwang lugar digdi sa parte mismo kanda probinsya kanda Camarines Sur. Pinanginutan kan Philippine Charity Sweepstake Office PCSO ang pag-turnover kan 10 mga bagong patient transport vehicles sa PTVs para man sa lokal na gobyerno. Kabali sa nasambit ng mga nakakuha kanda mga patient transport vehicle iyo anda banwaan kana San Jose, Legazpi, asin man anda siyudad kana Iriga. Dakulang bagay niya siguna sa alkalde kana siyudad kana Iriga, Rex Cuba Oliva anda nasambit ng transportasyon para man sa pagpapakusog kanda sa indang mobility sa pagtransportar kan mga pasyente pasiring sa mga hospital o rugna kunigwanin mga emerensya sa nasambit ng distribusyon o minabot na sa 1,630 na mga LGUs ang nakaresibikan mga lulunadan arog kan 99% kabilugan kan 1,642 na mga lokal na gobyerno sa enterong Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa lado lokal ada siyudad kan Iriga nakaresibi ni naabuton na sa 3 milyones pesos na kantidad kan goat multiplier farm gikan sa Department of Agriculture NLV. Mas pinakusog kan siyudad kan Iriga ang sektor kan agrikultura matapos an opisyal na pagkaresibi kan 3 milyones pesos na goat multiplier farm sa irarom kan livestock economic enterprise development lead project kan Department of Agriculture National Livestock Program DENLV. O beto kada sambit ng proyektong ini na mas pangpaiwason asin pakusugon ang lokal na produksyon kana kanding mapalangkaw ang kalidad kan breeding stock o stocks asin man matabangan ang mga parauma sa paagiman kan modernong pasilidad asin technical na suporta. Sakop ka na sambit ng pundo ang 1.7 milyones pesos na konstruksyon kan bagong goat farm facility, 1 milyon na pagbakal kan 25 high quality dos asin duwang box. Igwaman nina 300,000 pesos na biologics asin mga bulong para sa mas makusog asin produktibong pagataman kanasambit ng mga hayop. Ipinagatao ini sa LGU Iriga katabang ang Goat Racers Association of Camarines Sur GRAPS nagpartisipar sa nasambit ng turnover ceremony. Sinda Vice Mayor Edsel Dimaiwat, Consyal Dandre Aboniti, Acting City Veterinarian Dr. Mark Badjula, mga representantes kan Department of Agriculture, Ati Bicol, Raid Rapsi, asin mada official kan GRAPS, nasinda Roy Nelson Layusa, asin Dinis Ampungan, padagos ana pagpapakusog nin suporta sa pagpapaiwas kan livestock enterprise kan syudad. Pinaglalauman na mabunga ang goat multiplier
farm asin na dagos-dagos na supply sa dikalidad ni na mga kanding na makakatabang sa pagpapaasinso kan lokal na industriya asin kabuhayan kan mga parauma sa parte kan syudad kan Iriga. Pinasalamatan ni Mayor Rex Cuba Oliva ang pagduhol nindakulang tabang sa parte kan syudad kan Iriga kan Department of Agriculture. Sinabi kaniya na mas dakulang oportunidad para sa parte mismo kan mga parauma asin mga paraatamanin hayop ang nasambit ng kantidad o tabang na itinaw kan Department of Agriculture. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, opisina kan DTI binalyo na sa sentro kan Naga. Buyet padere sa detalye. Paluway-luway lang ipinilipat ang mga gamit halin sa lumang opisina kan DTI na nasa Panganiban Avenue. Kasunod ka nagraraming pagpalyo sa bagong opisina na mas mahiwas, mas komportable asin mas accessible sa publiko. Kung niya daw, pahiling na ang DTI Camarines Sur sa second floor kan downtown district Elias Aguilar Street sarong lokasyon mas haran sa sentro kan komersyo asin madaling dumaan kan silang mga kliyente. Sigun kay Provincial Director J. Ablan, dakulang tabang ang bagong lokasyon para sa publiko uni sa dain na kinakaipuan na magbiyahe nga rayo asin madiling maray ang serbisyo kan sa ilang opisina para sa BBS News. Kuboyot pa din. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, 6 anyos na aki na Bicolana nanggana sa prestigyosong Missouri Piano Competition. Sarong aking babae ang liwata na nagaduhol ni na honra sa parte kan Bicol Region sa intirong Pilipinas matapos na manginot sa Missouri State Honors Piano Competition na pinaggibuduban sa parte kan Estados Unidos de America o USA. Si Lucia San Andres, 6 anyos, ang pinagnomrahan na kampiyon sa kindergarten category sa prestigyosong kompetisyon na inorganisa kana Missouri Music Teachers Association MMTE saro sa pinaka-bistadong piano competition duman sa Estados Unidos sa Missouri. Sigun sa parte kay Nyugi San Andres, tiyoon kan aki tubong pasakaw Camarines Sur an ama ni Lucia mantang subuot digdi taga-Tarlac an sa iyang ina mas ginaani naka-star sinda duman sa parte kan Estados Unidos de America dakula subuot an sa iyang pagtaunin importansya sa kultura kan mga Pilipino Bicolano asin sa parte kan Camarines Sur urog na dyan sa banwaan kan Pasakaw. Pinagkukonsidera na sarong dakulang honra ang kapangganahan ni Lucia bako lang para sa iyang pamilya kundi para sa gabus na mga aking Bicolano urog na dyan sa parte kanda banwaan kan Pasakaw Camarines Sur. Patunay ini nasa iyang pakikipagsabayan sa mga sinasabing mga aking mga Pilipino sa international na entablado gamit ang tibay asin man anigos sering man sa iya mismong pagpadangat sa kultura. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal. 20 law enforcement nagsairarom sa 35 dias na NC2 training kan Edmiro Camarines Sur. Darrell Banyas sa detalye. Maabot sa 20 law enforcement personnel na kinababalihan kan Philippine Army, Philippine National Police as in Provincial Response Unit digdi sa Camarines Sur ang nagsairaram sa 35 dias na Emergency Medical Services NC2 training na maabot pa kusugon ang preparasyon sa panahon kan aksidente asin man klase nin kalamidad. Inorganisar ang sinabitang aktibidad sa pangingenot kan gobyerno probinsyal
sa kalindung kan pamamayo ni Governor Elly Villafuerte sa Pahikan Environment Disaster Management and Emergency Response Office o ANED Mero Camarines Sur katuwang ang TESDA. Kaibahan sa nagpartisipar ang Fire Capitol, Search and Rescue Unit, Sagip Kalikasan Task Force, asin man ang EDMERO kung sa pigdiskutir sa training ang mga importanteng karaman arugan pagtaunin CPR, first aid, asin iba pang life-saving procedures na perming kaipuhan sa mga daipiglalauman na insidente. Sigon sa mga partisipante, dakulang pabang ang sinabit ng training, ninulit ako na sa operasyon, kaipuhanin marikas asin tamang pagresponde orog na sa mga daipiglalauman na aksidente sa komunidad. Nagsiservice sa buot refresher course na training, asin importante ni orog na sa trabaho kan mga ini, orog na tapindaan madaling apudan sa mga sitwasyon na igwang humak sa seguridad asin kaligtasan kan publiko. Sa tahaw kan padagos na paglangkaw kan mga insidenteng nangangaipunin tulos na pagresponde, nagtataonin dakulang benepisyo ang arog kaining training sa pagpapusog sa kakayahan asin kabatiran kan mga uniform personnel asin rescue team sa lambang lokal na gobyerno sa probinsya ng Camarines Sur sa harig na maasigurar ang mas marikas, organisado asin epektibong pagsalbar sa panahon ng emerhensya. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang DepEd Bicol naglatag na kan mga lakdang bilang preparasyon sa implementasyon kan strengthened senior high school program sa ginibong ika-4 na press conference kan Department of Education. DepEd Bicol idilatag kanain siya ang sa presenting preparasyon para man sa implementasyon kan straightened senior high school program. Segun man kay Lilani Lorico, Education Program Supervisor kan Departamento kan Edukasyon sa Bicol, ipapasunod ang pilot implementation kan programa sa 22 na mga eskwelahan sa Bicol Region na pinagkukonsideran high ready school kung saan kabali digdi ang Ligaw National High School asin Computer System Institute duman sa parte mismo kanda probinsya kan Albay. Ang grade 11 parmada ipasunod ang programa sa inot na taon tatapuson sa good grade 12 tanganing makatimos nin pendings asinda o findings asin mada feedback para man sa mahiwas na implementasyon. Basado man kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, parte kan preparasyon and inventory kan mga kwalifikasyon kan mga paratukdo asin mga proposal sa parte kan LGU tangani mana na magdul nin libreng dormitoryo para mana sa mga estudyante arog kan mga nagdadagos sa mga modelo kana Angat Buhay Foundation digdi sa parte mismo kana probinsya kana Camarines Sur kay buwan sa buot preparado ang mga eskwelahan sa resources arog kana teachers, learning resources facilities asin pagiging oriented kan learners, teachers asin parents mapadapita sa nasambit mga programa tanganing masiguro ang preparasyon na kakayahan sa implementasyon ang pagpapasunod kan bagong kurikulum bunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikatulong suna kung sa ina tinawan doon na ada sistema sa lado kan edukasyon dapat subuot na digdi mas pang mapalangkaw para man sa ikakaray kan mga jóvenes preparado sa saindang mga futuro, kritikal na pag-iisip asin may kakayahan na digdi resolveran ang saindang mga problema. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal duman sa parte kanda Banwaan kan Ragay Camarines Sur and PMNP Camarines Sur stakeholders engagement conference asin awarding performance pinagabase mismo sa grants ini ang pinagatawan doon ni Mayor BGH Oribata kanda Banwaan kanda Ragay Camarines Sur and municipality kanda Banwaan kanda Ragay and
orgulyo na nakareceive ni naabuto na sa 9,200,000 o 202,615 pesos sa iraruman kada NP Camarines Sur Performance Based Grant trans kung sa ina digdi na itao sa parte mismo kanda banwaan kanda ragay Camarines Sur dakulang tabang ini sa pagpapaasenso sa parte mismo kanda ragay ninuliman kana maraya na paggogobyerno asin na integridad sering man na transparency asin man na compensation sa parte kan lokal na gobyerno kana banwaan kan ragay Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor BJH sa Huribata ninhuli kan nasambit na nga award digdi pinagsisiguro kana lokal na gobyerno kada banwaan kan ragay Camarines Sur na mas lalong papakusugon ang pagiging maray na paggugobyerno kani pagkakaiguanin transparency asin sigurado na anda mga pundo na nakukuaninda bilang mga granta makakasiguro ang publiko na ini ang maidadara sa maraya na proyekto kada banwaan kan ragay Camarines Sur iyada bilang parte kan pinagaapod na stronger for a better, greater and happier ragay Camarines Sur sabi paman kan alkalde kan banwaan kan ragay. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakita sa lado lokal itinao anda tulong small hauling vehicles sa tulong Farmers Association kan Department of Agriculture sa parte kanda Bicol Region ianda sa paagiman kanda sinasabing Special Area for Agriculture Development Program Phase 2 Bicol ianda idinuhol duman sa parte mismo kanda banwaan kanda Pili Camarines Sur sa panginginot kan Department of Agriculture Regional Office No. 5 Executive Director Rodel Tornilla isinagibo anda ceremonial turnover kay banan ang mga beneficiaryo kana sambit na mga bihikulo tanganing resibihon ang mga unit nagpartisipar ang mga representante kanda 3FS kabali na digdi ang nagkaperang miyembro kanda Bangko Farmers Association gikan sa parte kanda manlain-lain na lugar sa parte kada probinsya kana Masbate sering mada ang Farmers Association sa San Isidro sering mada anda mga parauma nayaon manda sa banwaan kan Pili Camarines Sur anasambit ng hauling vehicles parte kan livelihood support intervention kana saad program Phase 2 na obetong mapakaray ang logistic as in transport operation kan mga asosasyon partikular na ang pagdara kan sindang mga ani o mga produkto sa parte mismo kan merkado sa paagi kani pinaglalauman na mabawabawasan ang gasto sa transportasyon mapaparikas ang pagatud kan produkto asin mapapataas ang kalidad kan mga parauma. Dumanda sa banwaan kanda Pili Camarines Sur pinagapartisiparan kana mga opisyal kan Philippine Army asin man opisyal gikan sa Camarines Sur PNP Provincial Office asin iba pang uniform personnel nakapagpaabot nin pasasalamat asin kaugmahan si Mayor Marivic Solano matapos nadigdi mangyari anda pagtatarbangan kan barangay asin man representantes kanda PNP ada parte mismo kanda Puwersa Armada kan Pilipinas asin lokal na gobyerno anda deklarasyon kanda banwaan kan Pili Camarines Sur bilang insurgency free ipinagadeklara ini kan nagtalikod na aldaw kan Biyernes ang deklarasyon na parte kanda matrangkilo anda banwaan kan Pili Camarines Sur madara ninda dakol na mga investor asin na magpapasenso kan ekonomiya turismo sa banwaan kan Pili Camarines Sur bilang simbolo kan katuninungan nagpalayog din mga sinasabing mga kalapati asin na lubo ana haralangkaw na mga opisyal na nagpartisipar sa nasambit ng aktibidad. Nagpaabot man ninda kulang pasasalamat ang lokal na gobyerno kan banwaan kan Pili sa paagi ni Mayor
Maribik Solano matapos ideklara ang pili bilang insurgency-free o insurgency-free kan nagtalikod na aldaw kan Biyernes. Iyan mga tugang ang tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba Mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.